Pagod na ba? O kaya naman, nawawalan ng gana? Eh, gagawin eh. Pero, kaya na yan. Tara, yumsap muna tayo. Alright. Kamusta mga humorista? Welcome back to another episode of Tinig ng Hums, where voices speak volumes and stories meet sound. I am your host, Michelle Divino, at naniniwala talaga ako na if there's a will, Kuya will. And your co-host, Adjo San Miguel, and I believe, no ID, no entry. Ayan na yan. Ito na nga ulit tayo, no? Panibagong episode, panibagong pag-uusapan. Ay, tama ka dyan, Michelle. Tatak yung yan eh. Hindi mawawala ng topic kahit saan, kahit kailan. Truly, kasi dito sa Tinig ng Hums, hindi lang basta kwentuhan. Kasi we time and thought travel, di ba, Jello? Grabe, na para bang mapaparelapse ka na lang talaga. Ay, hindi ka talaga gaganyan. Huwag kayong mag-alala. Pwede namang bumalik. Basta tama. At para sa atin ang babalikan. Katulad na lang ng episode natin for today. Kaya, balikan natin ang iba't ibang kwento, iba't ibang tinig. Dahil babalik tayo sa iyo. Babalik tayo sa Hums. Kaya, huwag na nating patagalin pa. Yumsap muna tayo. Tara, Michelle. Tara! So sit back, relax, and enjoy the tunes. Uli ito ang Yumstalks. Yumsap tayo. Only here on Tinig ng Hums, where voices speak volumes and stories meet sound. Come home again. Walking through these streets I know too well, but my thoughts stray away. I dream of my future, remote from time. Alright. Kamusta naman kayong lahat mga humorista? Marami bang deadlines? Groupings? Ay nako, research. Teka, ano nga ba mga ganap ngayon? Kakabalik lang kasi natin sa school eh. Ay, speaking of kababalik, Happy New Year and Merry Christmas. Ay, Happy New Year naman po talaga Grabe. dyan, Sa inyo no? lahat ng mga nanonood, Merry Christmas and a Happy New Year. Kamusta ang Christmas break at New Year sa inyo? Ay, para sa akin. Ay, ang Christmas and New Year celebration. Talagang, sabi kong, rejuvenating, gano'n. Rejuvenating. Pero ano, yun talaga yung time ko. Para makapag-bonding rin with family and very dear. Now, ikaw ba, Jello? Kamusta ang Christmas? Tulad naman ng sa'yo, Michelle, ganun din, bond with family, loved ones, friends, ayan, spending time with the people I love. Wow, hashtag Naku. break, spend well ka dyan, no? Pero ngayon, reality na eh. Dito na tayo sa school eh. Ano bang mga ganap natin bago mag-school break tayo? Bago tayo mag-Christmas break, nag-work commercial tayo. Ayun, nauna pa pala yung yun. work immersion. Oo, grabe. Oo. Kamusta ang work immersion nyo naman? Sa'yo, kamusta Ay. ang work immersion mo? Oh, actually, work immersion ko, yung student ako, di ba? Tapos napasok Oo. ako sa field na parang pang EBM. So, ayun. Although hindi siya aligned sa gusto ko talaga, pero marami naman ako natutunan sa pagbenta ng mga real estate development, Grabe, di ba? grabe. Ikaw Grabe. ba? Ito malakas to eh. Pero yun naman ang purpose nun, matutunan. At okay yun, may bagong field siya natutunan. Ako naman, work immersion ko is all about sa Office of Civil Defense, government side. Kaya talagang marami natutunan sa government systems. Tapos pagkabalik, yan, Christmas break na agad. Grabe. And then ito na tayo. Tapos parang kailan lang nadulas pa si Martin dyan sa swimming pool. Grabe. Shoutout Martin Supan. Sana naririnig mo at nanonood ka ngayon sa amin. Pero maliban pa dyan, parang bago magtapos yung taon, meron talagang big bang. Big bang na reunion, no? Oo. Dalawa. Ilang isa. Dalawa. Diba? Ano nga ba yung isa? Tulungan mo nga. Reunion ng sex bomb?
Grabe. Spaghetti pababa! Pababa Diyos ng ko. pababa. Icon ko talaga yung sex bomb na yan eh. Pero maliban pa dyan, may isa pa na talagang naramdaman ko talaga yung parang sigaw ng May bayan. tumataas, no? may tumataas. Four of spades! Oh my Yun, rin yung God. four of spades, grabe. Lupit talaga nun. Kasi Grabe. halos mapuno talaga nila yung MOA, no? Grabe at Magaling. nakakatuwa na nagbalik na ulit yung mga vital personalities ng OP. Speaking of mga ganap, grabe rin talaga ang buhay Humes, no? Kasi kahit tambak ng deadlines, may kwento pa rin tayong napupulot eh. Mga kwentong bumubuo sa atin bilang mga marista. Siyempre, kasama sa mga kwentong yan, ang musika. Dahil sino ba naman tayo kung walang playlist habang nagsusulat ng essay? O kaya gumagawa ng presentation? At saka hindi mawawala yung mga tugtugan natin habang nag-uubos ng missing. Kayo, ano pa ang laman ng playlist nyo kapag may ginagawang schoolworks? Ikaw, Michelle. Ako, actually, nung nakaraan, kasi galing akong Baguio. So, habang nasa bus ako, gumagawa ako ng schoolwork. Tapos, Sipag. Habang, syempre. Pero habang gumagawa ako ng schoolwork, pinakikinggan ko talaga, natandaan ko, para magising ako. Kasi gabi yung, sakay namin. Kasi, kailangan, kasi para sa akin, nakakagana talaga yung, type ng rock music. At yun na rin talaga yung nakasana. Ikaw, Jello, ano ba pinakikinggan mo usually? Usually, pinapakinggan ko is yung mga curated playlist namin ng girlfriend ko. Yan. Ay, wow! May sumaksis. Kala ko ikaw lang. Ako rin, ha? Ikaw din, Ako gusto rin. ko, ha? Yun din talaga. Nako, pasimple pa. Pero yun, back to what we're talking about. Yun. Pero, ano nga bang laman? Anong mga kanta? Mga artist? Tawag dito, yan, mahilig kasi kami sa OPM, old songs din sa western side. Yan, Beatles, ABBA, name it. Baka alam namin yun. Tapos sa OPM, na-introduce ko siya sa The Boyfriends. Alam niyo ba yun, The Boyfriends? The Ay, Boyfriends? hindi. Sampulan Bakit mo lang nga kasi kami. taman? Eto. Sampulan mo nga kami. Bakit labis kitang mahal? Okay, yun na yun. Ganda boy. Okay na yan. Ang ganda na lang. Yun na, ganda. Tama Kasi na. mahal yung ano ko eh. Mahal kasi yung pay grade ko. Sneak peek lang. Unti lang. Buti na lang tinipid tayo dun, ha? Pero yun nga, Jello, sobrang lawak talaga ng open music, no? Lalo na sa ating mga Pilipino, syempre. Kasi wala pa lang sa walang katapusang multo ng kapag grabe talaga, last year, paulit-ulit yun. Saan man ako? Mapapaisip ka na lang talaga. Saan ba nang gagaling tutulog? Ba to, di ba? Ayan ang tatak Yumes. Hindi lang basta-basta nagbabasa, nanonood, nakikinig ng kung ano-ano. May halong tanong. Sabi nga ni Philos at Sofia, di ba? We must always ask questions. Mas talagang nadamay pa si Pilos at Sophia. Pero tama rin naman talaga sila, no? Hindi ba kayo nagtataka kung anong genre ng music yung pinakikinggan? Kasi kung hindi, wala. You're missing out. Kasi kailangan malaman mo kung anong genre ng mga kantang kinakaadikan mo so that you get to explore more. At, oo, sobrang dami mong malalaman pag makilala pang ibang artist. At malay mo, finally, ma-achieve mo na yung niche music taste na gusto mo. Niche daw, just go! Di ba parang may lumapit sa'yo sa kalsada? Tapos parang magko-comment sila sa TikTok, sasabihin nila, oh my God, nakangas naman ang naka-jacket na yan, tapos naka-pins. Like, ang top mo naman! Just go, super tough mo naman, Michelle. For real, kaya mga humanista, welcome you sa segment kung saan nagiging film ang buhay nating lahat. Kasi we all have that moment na feeling mo ikaw ang bida. At lahat kami dito, side character mo lang. Kaya tanong ko, Michelle, Yun. sa lahat ba ng mga kantang pinapakinggan mo at playlist na kinikurate mo, masasabi mo bang you like indie? Alright, so bago naman tayo magsimula sa pag-uusapan natin, kailangan na muna natin siyempre pag-usapan kung ano ba yung tatahakin natin. Ano ba yung world of indie?
ba, Jello? Baka John Michelle, siguro narinig naman na nating lahat yung salitang indie, di ba? Kung hindi pa ngayon natin mas palalimin ang alam natin. Yeah, let's talk about what indie music really is, how it evolved, at bakit ganun na siyang kalaki ngayon. So, indie or independent music, talaga yung simula niya was very grassroots. Grassroots! Yung mga banda na hindi maka-major label, gumagamit ng DIY ethic para mag-produce, mag-promo, at mag-record. Tama, kasi noong late 70s and early 80s, yung mga post-punk bands tulad ng REM at Sonic Youth ang nagpakita kung ano talaga yung indie DIY spirit. Yung freedom to create kahit wala kang malaking budget. Then, noong 90s, mas malawak yung indie. Kahit yung Nirvana, though very popular, sumikat sa independent label Sub Pop. That showed people indie doesn't mean maliit. Pwedeng mami-mainstream. Exactly. Tapos pagdating naman ng 2000s, talagang nag-boom yung industriya ng indie. Platforms like MySpace, Bandcamp, and SoundCloud, yun yung nagbigay daan sa mga indie artists natin para makalabas sila sa underground. Kahit walang malaking label backing. At hindi lang yon. Music blogs at independent reviewers like Pitchfork style, pero sa local scale, sumikat bilang mga gatekeepers ng bagong talent. Oh, pero, dagdag pa doon, pagpasok naman ng 2010s, ang streaming services katulad ng Spotify ang naging game changer. For this opened many doors for independents para mas marinig sila ng mga tao through streaming. So, in short, ang indie music, kahit naging mainstream ngayon sa maraming paraan, still carries the spirit ng pagiging independent, the willingness to experiment, to be personal, and to resist commercial pressure. Now, pindutin natin ng spotlight sa Filipino indie o yung Pinoy indie. Kasi hindi lang basta indie, may sariling kulay at kwento ito ng Pilipinas. Oo. At sa context ng OPM na originally tumutukoy sa pop noong 70s, pero ngayon kasama lahat-lahat ng Filipino music styles, indie acts are part of that buong spectrum. Spectro, pero tama. Sa Pilipinas, yung indie scene natin, madalas emotional, kaya introspective at poetic. Sobrang lakas ng emphasis natin sa lyrics, storytelling, at minsan maging sa pagiging experimental sa tunog. Merong mga electronic effects, soft guitars, and hybridity ng genre. One more thing, indie in the Philippines isn't just improved Western sound. Kahit may influence mula sa US or Europe, yung mga kanta ay may lokal na pananaw. Kwento tulad ng buhay sa Pinas. Dito, buhay sa ating bansa, kultura natin. At mga issue tulad ng politika, migration, at youth struggles. Pero pantayong pananaw. Only legends, no? Pero bago pa tuluyang humaba usapan natin, Jello, para sa mga gustong sumubok ng Pinoy indie, sabi nila na may iba't ibang sounds na pwedeng pasukin, kagaya ng introspective guitar-driven na ginagamit ng O Flamingo at ni Unique Salonga. Pati na rin ang dance electronic indie, R&B bedroom pop na siguro naman ay alam nating lahat, pati ang hip-hop indie. Also, notable, yung local indie labels, may mga artists na lumalabas mula sa sarili nilang mga kumpanya. Para Tulad hindi nilang ni Glock-9. Since reportedly, noong 2019 siya ay tumahak ng kanyang. Kaya ngayon, para hindi sila ma-pressure tulad ni Glock-9, ng mga major labels, like some indie labels na nag-umpisa mismo sa Pilipinas para suportahan yung grassroots sound. Pero all in all, Filipino indie is not just a trend. It's a movement. Ito itong paraan ng pagpapahayag para sa mga kabataang may puso. Para sa mga artist na gustong gumawa ng tunay na musika batay sa sarili, kahit na hindi madali. So, as we ride the waves of our own youth journey, tandaan natin, indie music, especially Pinoy indie, reminds us na it's okay to make art your own way. Hindi mo kailangang sumunod sa mainstream para maging makabuluhan. Pakinggan, suportahan at pahalagahan ng indie. No?
Dahil yung mga gawaing maliit natin ngayon, baka yun yung mga magiging malaking bahagi ng kwento natin sa susunod, di ba? Yes, yes, John Michelle. Let's keep the volumes of our voices high. Kaya ngayon, why not meet people who are testament to this rhythm? Di ba, Michelle? Diyos ko, oo naman, di ako dyan, Jello. Kaya mga humorista, ma-excite na kayo for our next segment. Alright. As we do now, let's ask ourselves, You like indie? We're not just talking about indie. We're with indie artists themselves. So now, let's welcome our guests for today. John Ray Sipagad, Gabriel Louis Aleo, and Anton Pila. Give them a round of applause. Grabe. Tungtong. Hello. Thank you guys for being with us today. So, for those listening, let's get to know you first. Please introduce yourselves. Name, role in the band, and maybe one word to describe music. Sige, una muna si Gab. So, ako si Gab, and ako yung pianist/guitarist. Actually, kahit anong instrument. Kahit anong instrument, pwede naman ako. And music is art. Ako naman si Anton. Ako yung bassist the band. Siguro to sum up my music for me in one word, relaxing. Ako naman si John Ray. Sa banda naman namin, ang main na piniplay ko, guitar. And at the same time, kaya ko rin mag-play ng ibang instrument. And sa akin, ang music para sa akin. And emotion. Oh, very versatile naman ng team na to. Ayan, malapka ka naman ulit dyan. Nice to meet you guys. So, bago ang lahat, dahil for sure marami tayong pag-uusapan, kamusta naman kayo? Medyo tinatamad na ako since marami ng mga schoolwork. And usually nung first quarter, start ako magbanda. Konti pa lang yung mga workload natin. So kung magsasabayan-sabay na yun, yung ginagawa kong music, yung stress reliever yung music. Pagtugtog. Okay, what ikaw? Ako naman, goods lang. Totoo lang, really kinakabahan ako. Siyempre, dami nakatutok sa camera. Sa akin naman, sabi ko, masaya naman ako. Yung especially sa church namin kasi may naganap na prayer and fasting. Saan tumutugtog. Kaya naman, masaya ako. Grabe. Alright. That's so nice to hear. I hope that we enjoy so much today. Siyempre, kala ko dudugtukan ako eh. Kala ko dudugtukan nila akong tatlo eh. Okay, so, grabe. So, seeing na nandito na tayo sa Vibe, Kapag-usapan natin kung ano ba meron sa banda nyo. Performances, at maging yung mga pangyayari bago nun, di ba? kaya okay lang. May pagod. Nakamingiti tayo lahat. Siyempre, may konting kaba. And that is how it should be. Kasi tandaan nyo, this isn't just a space. It's a safe space where we can talk about music, stories, at syempre, lahat na rin ang nasa pagitan yan. And now, let's dive a little deeper. Oh yes. Gusto namin balikan kung saan talaga nagsimula. Gaya nga nung sabi ko kanina, curious namin malaman kung ano yung simula bago ugat. Bago yung performances, at syempre, bago ang pangalan ng banda. So, first question namin for you guys. How did everything? Was it something you planned o bigla na lang may nagdala ng gitara tapos nag-click na lang? Yung tipong, ay, ito na yun. Kami na to. Ayun na yun. Go. Oo. Yung banda namin, nagsimula lang as parang gusto na makipag-jamming. Kaya isang friend namin, si Paul, sabi kaya bigla, random na araw, guys, bigla ako. Gumagawa ako banda, di ka ba sumali? Sabi ko, sige. Sino-sino kasama? Sinabi, mga kaibigan ko, mga ka-chill ko. Sige, tara. And after nun, wala.
before nung fair last year, I'd say the most we did as a band was first nag-practice, tapos jamming-jamming din. Jamming ng ganun. Grabe. Ang ganda nun no? From simple jamming lang to actually becoming a band. Parang very organic yung story. Oo nga Grabe. Grabe, no? Pero, eto, may isa pa kaming tanong nga. Parang, Curious kami. And since students din tayo, student din kayo, student din tayo, that how does a student life influence yung music? Influence your music? Paano nyo siya nababalance? Ano ba? Paano nyo siya Ako, hindi ko lang alam sa iba. Pero para sa akin, ako masaya naman ako sa ginagawa ko. Since nandyan talaga makikita kung committed ka sa isang bagay. Lalo na sa band. And sa akin kasi, ang music kasi malaki pa din ito sa dahil naging na siya eh. Kumbaga, factor na siya, naging nakalakihan ko na in such a way sa emotional and personal life. So, with that, pinari sa mga ganyan sa kung paano ko balance yung school at yung music. Siguro, dyan talaga matitest yung passion mo sa isang bagay. sabi? Passion talaga. Oo. Passion talaga. Yun yung pinaka-driving factor namin. Kasi syempre, hindi mo man gagawin yung bagay, hindi ka mag-enjoy sa bagay kung hindi ka passionate about it. So, itong music, itong banda, for some people, yung pag-perform sa stage, or kahit yung presence nila sa stage, syempre may parang nervousness kapag hindi kayo sanay. And so, since yung music namin is our passion, then parang nawawala yung stress na yun. Nawawala yung nervousness. And kapag nagpe-perform kami sa stage, parang yung feel namin is nag-jamming lang kami sa bahay or parang nag-gig lang kami. And yun yung driving factor. That's why hanggang grade 12, nagkabanda pa rin. Pagkasama kami. Arkada pa rin. Yun. oh. Grabe. Ramdam na ramdam mo. Ramdam na ramdam mo ba, Emily? Oo, parang nanood ako ng Jollibee ad. Ano mo yun? Grabe. Ramdam na ramdam namin yan. It's very Humes-coded. Oo. Pero ito naman, dinami-dami ng genre ng music na pwede niyong gayahin. Rock, classic. Bakit indie? Bakit yun nasabing, ito yung genre niyo? Muna, sagutin muna natin yung tanong ko. Kasi Wait. may Sige. parang circulating topic online na yung indie. Ngayon, since everyone can create music now because of softwares like BandLab. Tapos pwede nila i-publish sa Facebook with just one click. So what is indie? Kasi nung dati, indie is just parang you're recording a song without a label. Ang label yung parang producer yun, parang Viva Max Studios or whatever. Viva Max. What is indie, di ba? So indie can be any genre. Ngayon, itong indie, pwede ito maging rock, pop, pwede siya maging OPM, pwede siya maging sad song, happy song, pang relapse. So, what is indie? Ngayon, let's rephrase that question. Ano yung genre namin talaga? And the answer is, kahit ano. Well, it depends on our mood. Kunwari, gusto namin mag-rock, gusto namin mag-tensionado, gusto namin mag-multo. And, syempre, depende rin sa kung saan kami magpe-perform. Syempre, hindi tayo mag-multo sa mga talibingan. That's not ideal. So, as a band, parang nagde-decide kami kung ano yung ipa-perform namin and kung ano yung gusto talaga namin i-perform on that day. So, ang indie, hindi lang pala siya genre. Gaya nga ng sabi natin kanina, movement talaga siya. Yun yung Tama. way niya na pag-express. Sino kayo? Thank you talaga, Gab, for that explanation. Ngayon, Grabe. Ganda nung sinabi nila. Ganda nung sinabi nila. In short, it's all about freedom. Art, freedom, indie, freedom, music. Music, you can be free through music. So, now, let's talk about dynamics. Talk about dynamics. How do you handle creative disagreements as a band? Kunwari, magkaiba kasi kayo magkakaiba tayo. Yan, magkakaiba kayo ng vision sa isang song, timpla, panlasa, yan. Paano inaayos yung ganun? Kami, never pa kami nagkaroon ng talagang disagreement na okay, ito dapat tutugtugin natin, ito dapat tutugtugin natin. Hindi yun. Ayaw namin yun. Anong yung pinaka-disagreement na namin is pipiliin kami ng kanta. I mean, pipiliin kami ng kanta pero wala naman talagang major disagreement na magkakaroon ng away, galitan. Of course, we're trying to keep parang good mood, good vibes. So, wala naman, since
yun nga, hopefully, kahit kailan yan, never mangyari yun. Kasi, in the end, in the end, banda kami, pero kakaibigan kami. Grabe. Grabe. Grabe, no? Nakikita talaga natin na hindi lang talent yung nakikita. Teamwork talaga. Tama, nag-agree ako kay Michelle doon na. Pero bago tayo tuluyang maging emotional at magsulat ng reflection paper dito, we're about to test you. Ngayon, tatanungin namin kayo. Well, fast. Una ka lang, Michelle. Ito. Love song or heartbreak song? Love song. Ben and Ben or Cup of Joe? Ben and Ben. Nakabalitan pa sila. Oh, ito naman. First song to learn to sing or perform. Arala. 3, 2, 1. Theme song ng banda nyo. Tignan natin kung pare-pareho kayo. 3, 2, 1. Joke ay. Okay. Sige, baka medley ata yung theme song. Okay. Ay. Okay. Alright. Thank you for those answers. Grabe yung fast talk natin. Napakabilis nun. Now, for something meaningful, what would you say to you students or students in general who want to create music? Kung anong trip mo, you want to express yourself, I don't think there's really anything na stopping you. Just basically, just go. Wala naman, just go. Go. Sinasabi Let's nga na yung music is a universal language. And it's for everyone to enjoy, and it's for everyone to make. Basta mahal mo yung tinutugtog mo, passion ka sa bagay mo. Be happy. Grabe. Thank you so much for that, guys. Pero, bago namin kayo papakawala, saan kayo pwedeng i-follow? Meron kaming Instagram account. Fiestas. Yeah. Yes, that's Follow na kayo doon. Yes. Follow nyo. Thank you so much for being with us. Yeah, today, shared so much from your humble beginnings to moments of courage. Yes! Dahil dyan, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's have... Fiestas! Ano po yung usapan for today talaga naman? Para ba nararamdaman ko na yung... Pero grabe, sobrang dami ko natutunan. Sana kayo rin, sana may natutunan kayo dito, no? Sa lahat ng yun, itong pinakatumutak. Sa akin, kasi actually, as a musician din, talagang natuwa ako sa mga sagot, lalo na dun sa explanation ng hindi. At saka, pati na rin yung emphasis talaga nila sa like, sa friendship nila. Tama. Kasi parang, alam mo yung para silang My Little Pony. Kasi talagang si friendship is magic para sa kanila eh. Sa'yo ba, Jello? Ano pinaka? Sa akin, yung tumatak sa akin is, ako naman, kung sa perspective ni Michelle ay pagiging musician, ako naman yung pagiging pagmamahal ko sa music. Sobrang hilig ko makinig, sobrang di naman sobrang dami kong alam, pero alam ko yung mga gusto kong pakinggan. And sa kanila parang binigyan pa nila ng kahulugan yung music para sa akin. Na just not music, it's music. Capital all letters. M-U-S-I-C. Wow! Muntik pa. Pero yan, it builds bonds, friendships, relationships, families. Grabe. So, yun lang. Parang mas marami akong naano ngayon sa music, hearing those from, and from Misha also. Minsan, sa dali ng panahon, kami ng babae, nakakalita na natin na we're more than just deadlines or requirements. We're full people with dreams, hobbies, even dreams. Siyempre, stories. Totoo. Kaya sa mga nakikinig ngayon, kung pagod ka, normal lang yan. Kung nagiligaw ka, normal lang din yan. Kung hindi mo alam, ang susunod na chapter ng buhay mo, welcome to being 17, 18, or 19, kung ano man ang edad mo, welcome. It is normal. Kahit gaano pa kakalat ang kwento mo ngayon, hindi naman yung dinibitangin. O, ibig sabihin mo, isa mo nakapatang. Kaya, talaga doon, magpapatuloy ka pa rin. Kaya maraming salamat sa lahat ng nakikinig at nanonood na pinagpatuloy niyong pakinggan kami. Until next time, because for sure, there are so many more stories to be heard. Uli, ito ang Tinig ng Hubes, where voices speak volumes and stories meet sound. Changing, you got the moonlight stuck in your teeth. You got me tongue tied, trying to get it little by little.